Kamusta mga Repapit? Si Alex Sanz ito at sa video na to ay magtuturo na naman ako everything about stock market. At sa episode na to, ipakikita ko sa inyo at ituturo ko mismo kung ano ba yung mga nakasulat dito. Dito sa kaliwa, yung bid tab, ibig sabihin, lahat ng mga digits na to, ito ay mga asking prices ng mga buyers. Dito naman sa may ask tab, yung price and size, ito yung mga asking prices ng mga sellers. Itong price ay yung presyo mismo ng share o ng per share o ng stocks. Ito namang size, ibig sabihin yan yung mismong binebenta nila na shares. Dito naman sa may bid, yung size, ito ang mga shares na willing bayaran ng buyers or willing bilhin ng buyers. At ito naman 10 peso and 12 cents, yung mga nandito, ito naman yung mga prices na willing bayaran ng buyers ang whatever size na nakalagay dito sa kanila. Iyan ang ibig sabihin nitong bid tab at itong ask tab. Pag nandito tayo sa ask tab, ibig sabihin tayo ay seller. Pag nandito tayo sa bid tab, tayo ay buyers. Ngayon, maaari nagtatanong kayo, kunyari meron kayong whatever stock na hawak, paano nyo malalaman kung may buyer kayo o wala? Ganito ang dating yan. Whatever set na stock hawak ninyo, sa magkano yung pagkakabili nyo, kung halimbawa sinet nyo ang sarili nyo na kunyari 10 peso and 14 cents a share ko ibebenta ang stock ko na nagkakahalaga ng 4,900 shares. So gagawin nyo, i-enter nyo yun na ang price ninyo ay 10 peso and 14 cents per share at 4,900 ang binabenta nyo. So mangyari ngayon, pupuntahin dito sa asking price, which is dito sa seller tab. At halimbawang dito sa buyers may nagbid or sumakto yung 10 peso and 14 cents, automatic kang makakasold. Di ba? Automatic kang makakasold. Sa ngayon, kapag nilagay mo na sell your stocks 10 peso and 14 cents, hindi ka agad instantly makakasold. Pero kapag kunyari nilagay mo 10 peso and 12 cents, automatic instant na sold yung item mo. Instant na siya masosold. Hindi katulad pag nilagay mo 10 peso and 14 cents, hindi siya instant masosold dahil walang 10 peso and 14 cents dito eh. Pero na nga lang, kung naghintay ka ng few seconds, whatever, na kung saan willing na i-grab yung 10 peso and 14 cents na may shares na hawak, na may share na bilang na 4,900. Na-guess yung ibig sabihin, kung ano yung asking price nyo dito as buyer at nagkaroon ng parehas na presyo dito, bago nyo pa man nilagay yung asking price nyo rito, nakikita nyo na nahihit na pala yung target price ninyo sa pagbenta. I-impute, kunyari, nabili lang natin tong tugo ng 9 peso. Halimbawa lang, 9 peso. Tapos nakita natin dito sa mga buyers, willing silang bumili ng 10 peso and 4 cents. O di gagawin mo, i-enter mo ngayon dito sa asking price mo ng 10 peso and 4 cents sa size na 4,900. Eh di instant kang nakasold. Instant ka makakasold na. The moment na in-enter mo na yung password mo, at ito nilagay mong asking price 10 peso and 4 cents, panalo ka na. Binili mo na ng 9 pesos tapos nasolve mo ng 10 peso and 4 cents, edi kita ka ng 1 peso and 4 cents kada share. So, yung 1 peso and 4 cents kada share, itatimes mo ngayon dito sa 4,900 na nabenta mo, ganun kalaki ang kikitain mo. Na-guess yung ibig sabihin? Ngayon, ito pa sa mga isang technique para mas malaking kita. Alam natin ang last market value price ng tugo ay 10 peso and 12 cents. Ang gagawin ninyo, hindi kayo mag-aas ng 10 peso and 12 cents. Kahit sabihin pa natin, nabili nyo ito ng 9 peso and 99 cents. Kahit sabihin pa natin, nabili natin ng 9 peso to, totally flat na 9 peso per share. Hindi porkit
ang last value price o actual market value price ay 10 peso and 12 cents, ay ibebenta mo lang sa ganyang presyo. Hindi. Kung tutusin, pwede dahil kumita ka na nga, di ba? May kita ka na. Pero para mas ma-maximize mo ang iyong profits, ang gagawin mo, gagayahin mo lang yung ginawa nitong mga sellers na to, di ba? Ang current market value price ay 10 peso and 12 cents. Pero tignan nyo naman itong mga nagbebenta. 10 peso 14, 10 peso 16, 10 peso 18, 10 peso 20, 10 peso 22. O, di ba? So, ganun lang yon. Ganun lang ang technique diyan. Kaya yung iba diyan ay mura o mahal, geto ganyan. Kasi maari mura or mahal din nila kasi nabili yung mga shares na kanilang binebenta. Yun ang ibig sabihin niyan. Pero no matter what, kahit anong klase, kung gaano kalaki at kaliit na shares na hawak ninyo, kung nalalaman nyo ang market price ngayon or actual market price ngayon, halimbawa ng whatever stocks na hawak ninyo ay 10 peso and 12 cents, hindi kayo mag-aas ng 10 peso and 12 cents. Kahit sabihin pa natin, nabili nyo lang ng 10 peso a share etong Tugo, tapos naging market value price ay 10 peso and 12 cents. Ang gagawin ninyo, huwag kayo agad magsasettle down sa 10 peso and 12 cents. Kahit na nakikita natin na kumita na tayo ng 12 cents per share, ang gagawin ninyo, tataasan nyo. Kunyari, 12 peso 13, 12 peso, 12 peso, 10 peso and 13 cents, 10 peso and 14 cents. O kaya, gawin natin, 10 peso and 12 cents, mga gano'n. Basta tataasan nyo na ng ilang cents, di ba? Pwedeng 10-14, 10-15, 10-16, para katulad yung pinagagawa dito ng mga sellers na to, di ba? So, ganoon, para mas ma-maximize ninyo ang inyong kita. Pero kung halimbawa 10 peso nyo nga ito binili per share, tapos meron naman pala kayong 50,000 shares, at ito naging real market value price, ganyan na naging real market value. 10 peso as share niyo lang binili, tapos ito na naging real market value price, 10 peso and 12 cents. At makikita ngayon natin dito sa buyers, merong willing bumili ng 23,700 shares, na kung saan nakapresyo din sa actual market value price ng 10 peso and 12 cents. E di, yung 50,000 nyo ngayon, ilagay nyo dito, 50,000 size, tapos 10 peso and 12 cents, e di kita kayo. So, alam nyo kung magkano kita nyo yan. Kada 10 cents sa 50,000 ay ano yun, kada 10 cents sa 10,000, that's sa 1,000. So, ang kikitain nyo dito ay tamang 5, mga 6,000 pesos ang kikitain nyo. Kung meron kayong 50,000 shares na nakalagay dito at yung asking price nyo ay 10 peso and 12 cents, kikita kayo mga 6,000. Kasi itong 2 peso sa 10,000 equivalent to 200 yan. So meron kayong 50,000, that's equivalent to 1,000 peso. Tapos yung 10 cents mismo dito sa 12 cents, sa 10,000, 1,000 peso yun. Ang actual value ng 10 cents ay 1,000 peso. Eh, meron kayong 50,000 shares. So, sa 50,000 shares, that's yung 10 peso, that's already 5,000. Itong 2 cents ay lumalabas na 200 sa 10,000 shares. Ganun ang bilangan niya. Nakikita nyo? Mapapansin nyo, lagi akong bumibilang ng 10 cents, minimum 10 cents sa bilangan na 10,000 shares, di ba? Hindi ako bumibilang na mas mababa sa 10,000 shares. Lagi akong bumibilang, dapat ini-aim lagi natin, dapat maka 10,000 tayo, 10,000 shares tayo pataas, para sa tuwing tumataas ng 10 cents lamang ang stock na hawak natin, sa tuwing tumataas yun, kita tayo laging ng 1,000 pataas, di ba? Na kung saan ito, pwede naglalaro to ng 10 peso 30, 10 peso 40, hanggang 11 peso. So, isipin na lang natin, makabenta tayo ng ilang beses sa loob ng isang oras ng tagta 10 cents ang kinita sa 10,000 share nyo. Sabihin na natin sa isang oras, nabenta mo yung 10,000 shares mo ng 3 beses, na kung saan 3 beses kang kumita ng tagta 10 cents. So, ibig sabihin, sa isang oras mo, meron ka nakita 3,000. Sabihin na natin, the whole day,
benta ka ng 6 na beses na kung saan tagte 10 cents ang kinita mo sa 10,000 shares na hawak mo. So, sa the whole day, kumita ka ng 6,000 pesos. Ganun lang kadali magkalkula, ganun lang kadali din kumita ng pera sa stock market. Ngayon, kung feeling nyo interesting at very informative itong aking video, i-click nyo yung like button, i-share nyo itong video ko, at saka mag-subscribe na rin kayo. Ngayon, i-recap natin sinabi ko. Dito sa bid, ito ang buyers. Dito naman sa ask, ito naman ang sellers. Kung halimbawang meron whatever stock na hawak mo, o whatever stocks na hawak mo, ilang shares na hawak mo, kung nakikita natin dito sa bid, yung mga prices ay sakto sa may target price na gusto mong mabenta yung shares mo, instant mong masosold yung stocks or shares na hawak mo. Basta't sumakto ka sa mga prices, mga asking prices nitong mga buyers, instant kang makakabenta. Pero kalumbawang ang asking price mo sa whatever shares or stocks na hawak mo ay 10 peso and 14 cents, titignan mo ngayon, may 10 peso and 14 cents ba dito? Wala. So, hindi ka instant makakabenta. Pero kung halimbawa nilagay mo dito 10 peso and 12 cents, wala pang 1 second, sold na agad ang iyong stocks. Sold na agad. Automatic yun. Instant ka na talagang agad makakasold. Ganun ang ibig sabihin. Ganun ang technique. Ganun yung pagtingin nitong window na to. Di ba? Ngayon, isa sa mga tip ko, kahit sabihin pa natin ang actual market value price ng hawak mong stocks ay 10 peso and 12 cents na kung saan nabili mo ng kunwari 10 peso per share, maaaring meron ka ng 12 peso per share ng kita. Ang gagawin mo, tatasan mo pa ng kahit 1 cents, 2 cents, 3 cents, 4 cents, 5 cents, all the way to whatever, para mas ma-maximize mo ang kita mo. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Kung feeling nyo interesting, informative itong video na to, i-click nyo yung like button, i-share nyo to ang video ko, at mag-subscribe na rin kayo.